Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At ngayong araw na po ang huling araw ng ating mga estudyante sa kanilang mga school dahil starting tomorrow, January 24 to January 30, 2024, ay mid-year break na po ng mga bata. So, ibig sabihin po, meron pong isang linggong bakasyon yung mga bata. So, singit ko lang po, wag po sana natin kalimutan bilang magulang yung ating parte na kahit papano ay pagsulatin at pagbasahin yung mga bata, kahit tapos na din yung mga exam nila, para at least nare-recall. Or kung kaya naman po natin i-advance reading, mas maganda po yun. Pero, yung wag naman biglain, at least kahit papano sa isang araw nakakapagbasa, nakakagawa ng isang activity, or kung ano man po yung meron dun sa mga module nila. Kasi nagpauwi naman po siguro yung mga teacher nila ng mga libro at module. So, malaking parte po yun na hindi rin mahihirapan ng kanilang mga teacher pagbalik po nila doon sa January 31 na pagpasok ulit. Kasi, ay, nakakabasa pa din siya. Hindi siya yung na-stagnant yung bata. So, yun lang po ang isisingit ko. At the same time, yung isang buong linggo po na yan, ay hindi po yan bakasyon para sa mga teacher kasi meron po silang mga seminar. So, bakit ko alam? Kasi marami po akong pasyenteng teacher. Yung sister-in-law ko is teacher at yung kapatid ko, teacher. So, yun. So, hello sa mga teacher. Good luck sa mga seminars po ninyo. Hi guys! Good evening! Ngayong gabi po, ang isi-share ko po sa inyo is isang salita kung saan hindi po natin ito madalas na i-encounter, hindi rin po natin ito madalas na nadidinig, pero kailangan po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay para maiwasan po natin yung pagsasayang ng oras at the same time makapag-desisyon po tayo ng tama base doon sa mga goal na pinagpipray natin kay Lord or yung mga goal na isinet natin para sa mga personal na buhay natin. So, hindi po ito prayer, hindi rin po ito faith. Ang salita po na sinasabi ko ay wisdom. So, ang question po dyan, nabubuhay ba tayo ng may wisdom ngayon? Kailangan ba talaga natin ng wisdom? Ano yung mga bagay na makukuha or ma-acquire natin or magiging benefits natin kung meron tayong wisdom or nabubuhay tayo ng merong wisdom? Ganun din po, saan ba natin makukuha yung wisdom? So, may mga tao po na napagkakamalan na ang knowledge ay yun yung wisdom. So, hindi po. Iba po ang knowledge, iba din po ang wisdom. Ang knowledge po sa Tagalog ay kaalaman. Ang wisdom naman po sa Tagalog is yung karunungan. Ang knowledge po is kalipunan ng impormasyon. Ang wisdom naman po is application of knowledge. O, ia-apply mo na yung lahat ng bagay na alam mo. Execution na siya. Paano mo siya i-execute ng tama, paano mo siya i-execute ng mabuti, para magkaroon tayo ng maganda, mabuti at tamang resulta. Base doon sa pangangailangan ng isang sitwasyon o ng isang bagay na ginagawa po natin. Ang wisdom po, for example po, no, may dalawang tao. Etong isang tao, nakapagtapos siya ng pag-aaral, ang tali-talino niya. Pero, bakit hindi siya ganun ka-asenso, na-asenso? Kasi, kahit anong dami ng knowledge niya, kung wala siyang wisdom to apply it, wala rin po. Samantalang yung isa, hindi siya nakapagtapos, pero meron siyang wisdom kung paano gawin yung isang bagay o paano siya aasenso sa buhay. Di ba po? Ang layo ng difference. Wala siya sa estado ng tao, wala siya sa profesyon ng isang tao. Nandun talaga siya sa application. So, meron pa pong isa na naranasan ko personally sa aesthetic medicine po kasi ako, sa balat ako nagtatrabaho or sa, ang hawak namin palagi is yung balat. So, yung parang sa derma po. May nag-inquire sa akin, sabi niya po ganito, "Ma'am, ito po yung sitwasyon ko." Ngayon, ang tanong niya, saang magandang ospital? Ang wisdom naman po na binigay sa akin ni Lord is ganito, alam ko kung saang ospital, alam ko yung mga specialization, meron akong knowledge about medicine. Kasi po, nagkaroon din naman ako ng kasama na puro mga doctors, nurses, PT, so more on medical field talaga. Alam ko yung iba't ibang specialization. So, ang wisdom na binigay sa akin ng Panginoon para doon sa inquirer na yon is, ang sagot ko, wala po yan sa ospital. Kasi hindi naman po yung ospital ang gagamot sa tao. Nandun po yan sa espesyalista na titingin sa inyo o yung doktor, yung tao na may espesyalista base doon sa pangangailangan ng kanyang medical na kondisyon. So, nakita nyo po yung difference.
Kumbaga, pag sinort ko siya, hindi kailangan ng tao ang maganda at malaking ospital. Ang kailangan ng tao ay ang doktor na may puso at yung tamang espesyalista para dun sa kanyang sitwasyon. So, yung iba kasi, sang ospital, maganda ba dito, maganda ba dito? Hindi iyon yon. Kung meron kang sakit sa balat, ang lalapitan mo ay dermatologist. Kung meron kang sakit sa puso, cardiologist. Kung meron kang problema bilang isang lalaki or bilang isang babae, sa lalaki po ay urologist, sa babae naman po ay OB-GYN. Dahil sila yung espesyalista para doon sa sitwasyon na yon. So, hindi po natin pwedeng sabihin, ay sa gantong ospital, maganda dito. Maganda dyan, pero wala doon yung espesyalista, wala din po yun. So, yun po yung wisdom. Meron din naman pong isang sitwasyon na sample is, meron tayong mga kamag-anak, kaibigan, malalapit na kaibigan na umiiyak, may pinagdadaanan. Alam natin yung sitwasyon. Uy, namatayan siya. Uy, nag-break sila ng boyfriend niya, ng girlfriend niya. Uy, nanakawan siya. Alam natin yung sitwasyon. Pero hindi lahat ng tao kayang umintindi o yung understanding, yung sympathy, yung connection na mas deeper level dun sa figure or physical na nakikita. So, yun po yun. Alam natin yung sitwasyon, full of information. Pero, may mga tao na hindi kayang makisimpatya o hindi talaga sila simpatiko or yung hindi simpatiko ba tawag doon, hindi sila nakakaunawa or hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng isang tao. Pero meron namang tao na kahit hindi nila nadaanan yung sitwasyon na yon, nakaka-absorb sila ng nararamdaman ng tao. So, kasama po dun yung wisdom. 'Di ba? So, yun po yung mga example ng difference ng knowledge and wisdom. At ano ba yung pwede nating maging benepisyo kung meron tayong wisdom? Ano ba yung maitutulong sa atin ng wisdom? Kapag po tayo nabubuhay nang meron tayong wisdom o karunungan, kasi pwede tayong mabuhay ng punong-puno tayo ng kaalaman. Sobrang talino, dami na nakalagay dyan sa utak mo eh. Sobrang sobrang hindi nyo na kayang abutin yung aking katalinuhan. Yung parang ganun na yung datingan, 'di ba? Pero, kapag tayo nabubuhay na meron tayong wisdom or yung meron tayong karunungan, may mga nangyayari sa buhay natin na ganito. Biglang hindi natin inaasahan. Hay, hindi ito ina-expect ko. Siyempre, may emotion tayo. Nagagalit, napuprostrate. Sisikapin nating i-control yon. Yun yung yun yung laban ng knowledge eh. Kontrolin mo yan, kaya mo yan. Pero yung wisdom, you have to accept. Diba? Yung word is acceptance. Kasi, the more na kinukontrol mo yung isang bagay na hindi naman wala na sa kamay mo, hindi mo na yon control, mapuprostrate ka lang. Pero kapag inaccept mo ang isang bagay na, okay, wala na akong magagawa dito, dun ka mas magiging resilient, yung hindi ka basta-basta napapabagsak ng isang sitwasyon ng buhay, kahit paulit-ulit, tatayo at tatayo ka pa din. So, connected pa din siya sa salita ng Diyos na ang mabuting tao, kahit 7 beses yang madapa, tatayo at tatayo. Kasi ang kanyang kaagapay ay ang Panginoon. Ngayon, ganito naman po siya sa isang sitwasyon. Basic na basic sa atin to. May taong masama sa gana. May taong mabuti, hirap. Pero, ang nakikita lang ng mga tao, sagana siya kahit naggagawa siya ng isang masamang bagay. Ito naman, hirap na hirap, nagawa naman ng mabuting bagay. So, iniisip nila unfair yung Panginoon doon. Hindi po unfair yung Panginoon doon. Kasi, pag tinignan nyo yung reality, yung beyond doon sa pictures or yung sa physical, kahit na tuyo lang yung kinakain ng mahirap, or noodles lang yan, or Lucky Me lang yan, maligaya silang natutulog, hindi sila natatakot lumabas dahil wala silang guilt sa puso nila. Unlike na kumakain ng lechon araw-araw. Pero, baka mamaya paglabas ko, bigla na lang may mang-away sa akin, manggulo sa akin, baka sirain yung reputasyon ko, may ganon. 'Di ba? So, dito din po papasok yung hindi mo siya talaga dapat tignan base doon sa nakikita lang nung paningin natin. Ano ba yung nararamdaman ng isang tao sa kabila ng kanyang sitwasyon? So, hindi porkit nakangiti is masaya na. Hindi porkit hindi ka nakangiti is lugmok na ang buhay mo.
sa pamumuhay na may wisdom, ang pinaka nagiging benepisyo po natin is meron tayong kapayapaan, meron tayong integridad, at higit sa lahat, meron po tayong peace of mind. Yung kumbaga, nagagawa natin yung mga bagay na ito yung payapa. Malalaman natin na tayo ay namumuhay na ng merong karunungan or wisdom kapag nandun na tayo sa sitwasyon na na-build na po yung character natin, na empathic na tayo dun sa kapwa natin, compassionate na tayo sa kapwa natin. Hindi na tayo basta-basta nagja-judge base dun sa physical or sa superficial na nakikita natin. Hindi na natin sasabihin kasi kaya ka na nakawan, binubuyang-yang mo yung wallet mo, hindi mo sinarado yung bag mo. Siyempre wala namang intention yung kapwa mo na nakawang ka. Dahil nakita yung pera or yung wallet mo, di na nakawang ko, tuloy kasalanan mo yan. Hindi na tayo ganun. Or hindi na tayo nagsasabi na, kasi naman lagi mo inaaway yung girlfriend mo or yung boyfriend mo, kaya kayo nag-break, ganyan, ganyan. Kasi naman hindi mo kagad dinala sa ospital yung tatay mo o nanay mo, kaya ganyan, ganyan. So, hindi na natin sila ginajudge doon sa mga bagay na maaaring pagkakamali nila or pagkukulang nila. Kundi, nandun na tayo sa sitwasyon na nararamdaman na natin sila, nauunawaan na natin sila na, hindi naman pala siya kasi umiiyak dahil nanakawan siya, nawalan siya ng pera, kundi umiiyak siya dahil yung perang nanakaw sa kanya, isiniram lang ng kanyang tatay para makapagbayad siya ng tuition fee sa school dahil ito na yung hiling SEM, at the same time, ito na yung finals, gagraduate na siya. Hindi naman pala niya hindi nadala sa ospital yung kanyang tatay dahil may pera siya or hindi, kundi dahil even siya pala meron siyang na dinaramdam sa sarili niya, at dahil alam niyang may sakit yung kanyang magulang, imbis na magpagamot din siya ay mas inuna niyang ipagamot or bilan ng gamot yung kanyang magulang. So, hindi naman pala siya umiiyak dahil nag-break sila ng kanyang boyfriend, kundi umiiyak siya kasi nagkaroon na siya ng lakas para iwan yung kanyang boyfriend dahil palagi siyang sinasaktan. At umiiyak siya para sa sarili niya, hindi para dun sa boyfriend niya. Or anything na reason nung isang tao para makita natin silang umiiyak. Lagi po nating tatandaan na malalaman natin na namumuhay na tayo nang meron na tayong karunungan kapag hindi na yung intellectual understanding yung umaandar sa atin o yung knowledge o yung literal na talino, kundi yung isip at puso mo nagkakaisa na siya para hindi tignan yung problema ng isang sitwasyon, kundi mag-focus na tayo doon sa paano ba natin masusolusyonan to. Again po, knowledge is the collection of information while wisdom is the application of knowledge. Nandun na tayo, sa focus na tayo na, sige, para matulungan ko tong kaibigan kong to, more on solution na tayo. So, lahat naman po ng tao ay dumaan sa literal na talino. Kumbaga, literal na talino academic excellent, chu-chu-chu, blah blah blah, kung ano man yung naipagmamalaki as pride. Pero, yun nga yung sinasabi nila na kapag bata ka, impulsive ka pa. Pero pagka matanda ka na, mas tahimik na, mas gusto mo na lang yung tahimik, mas nag-o-observe ka na lang, kasi nagkakaroon ka na ng wisdom na ay, mali yung mga ginawa ko ng mga panahon na yon. Dapat pala, kesa i-win ko yung argument, winin ko na lang yung relationship. Kumbaga, mas pinahahalagahan mo na yung mga bagay na hindi physical, hindi material, kundi yung naglalas talaga. Kumbaga, long-term relationship, yung peace of mind, yung mapayapang pamumuhay. Ang sarap mamuhay nang meron kang wisdom o karunungan, kasi nagbe-benefits pala talaga tayo kapag meron tayong wisdom. Nagkakaroon tayo ng masaganang pamumuhay at lahat ng mga resources na ipinagkakaloob sa atin o meron dyan is nagagamit natin for our advantage. So, ang sarap mamuhay na payapa, tahimik, masagana, 'di ba? So, ang tanong ngayon, saan ba nakukuha yung wisdom? Paano tayo magkakaroon ng wisdom? So, sabi dun sa salita ng Diyos sa James 1 verse 5, basahin ko po. But if any of you lack of wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. Ibig sabihin, sa Diyos po natin makukuha yung wisdom. Kasi ang knowledge,
pwede tayong magbasa na napakaraming librong lumalabas. Self-help book, di ba? Ang tawag doon. O meron din mga kung ano-ano pang mga seminar. Yun yung knowledge ang binibigay sa atin. But the wisdom only comes from the Lord. Meron din pong sinabi sa Hosea, salita din po siya ng Panginoon. Basahin ko po siya sa Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge," or yung iba pong translation is wisdom. Ibig sabihin, kahit ano talagang kaalaman natin, kung wala tayong wisdom to apply it, baliwala lang din. Meron pang advice para sa mga bata in Proverbs 1 verse 7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." So, di ba tayo pagdating po sa mga bata, wag mo tong gawin, iwasan mo tong gawin, kasi gusto natin na yung mga pagkakamali natin ay hindi na magawa ng bata dahil alam natin yan na kapag ito yung ginawa niya, ito yung bunga. Kumbaga, pag nagtanim ka ng mangga, alam natin na ang bunga niyan mangga, hindi naman pwedeng mamunga ang mangga ng kamote. So, i-guide na natin yung mga bata. Kaya full of, yung Proverbs, full of wisdom po talaga siya. Meron pa po akong isang naisulat dito na galing din po siya sa Bible from Proverbs 2 verse 6. "For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding." So, malinaw na sinasabi dito na wala tayong ibang pagkukunan ng wisdom, kundi talaga yung Panginoon. Diba? So, kung meron tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon, additional na lang lahat ng knowledge na ma-acquire natin. Kasi, kumbaga, gem na lang siya. Kumbaga sa mga pagtatayo ng bahay, ano na lang yan ingredients na lang yan. Pero, the way you apply, yun yung pinakamahalaga. So, sana po lahat tayo mamuhay ng merong karunungan. No? Hindi lang basta kaalaman, kundi karunungan para may apply din po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, at higit sa lahat, matuto tayo na yung kapwa natin is hindi natin sila i-judge. Kasi alam ko naman na lahat tayo naranasan natin kung paano maliitin, kung paano i-bully, kung paano i-judge nung kapwa. 'Di ba masakit 'yun, yung parang hindi mo deserve na gawin sa iyo 'yun, pero dahil binigyan ka ni Lord ng wisdom at namumuhay ka ng may wisdom, you know how to control yung anger mo, yung hinanakit mo. At sabi ko nga po dun sa huling vlog ko, 'di ba? Yung hindi ka na magagalitin, hindi ka na palahigante. Yun yung binabago talaga ni Lord yung character natin from glory to glory. Yun yung sabi ko, walang match yung mga material things kapag ang Diyos na yung bumago sa buhay mo, kasi makikita na yun sa pamumuhay natin. So, yun lang po. I hope marami kayong natutuhan at ma-apply po natin yung salitang wisdom at i-ask natin siya kay Lord, kasi napakahalaga po na mamuhay tayo na may wisdom, at especially yung spiritual wisdom po, kasi yun yung mga bagay na kahit mag-fade na tong paligid natin, mawala na tayo sa earth, is nandun pa din po yung karunungan ng Panginoon sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ang sarap mabuhay na nakikita na pinupuri yung Diyos doon sa pamumuhay po natin. So, yun lang. God bless everyone!